Nagkamali ako at mabilis na napansin ito ng Allah. Maliwanag na tinukoy ang mga patakaran. Sinasabi ng Quran, hindi ba ako nag-aanyaya sa inyo na kumain ng bunga ng puno? Hindi ba ako sinabi sa inyo na ang diablo ang inyong kaway? Ngayon, sa kanyang sagot, may isang panalangin na madalas na sinasabi ng maraming tao. Ito ay isang napakalalim at kamanghamanghang panalangin na nagpapakita ng paghahambing at pagkakaiba sa pagitan ni Adam at ni Satanas. Kapag nahuli ang demonyo, agad siyang sumagot dahil siya ay mapagmataas. Katulad din nito, maaring sumagot din si Adam para sa parusa, ipapadala sila sa mundo. Gayunpaman, ito ay nasabi na, at alam ng parehong diablo at mga anghel na bahagi ito ng plano. Kaya, maari nilang sabihin, hindi ito aking pagkakamali, ikaw ang may kasalanan nito, kaya ako ang maghahanap ng paraan. Sa halip, maari nilang sabihin, nagkamali ako, ngunit ang demonyo ay nag-udyok sa akin. Sa madaling salita, meron si Adam na may dahilan upang magbigay ng angkop na paliwanag. Sa halip, si Adam at ang aming ina na si Eva ay umamin sa pagkakamali. Sobrang mahalaga na maunawaan ito. Kapag may nagkamali, nagiging nahihiya sila, at kapag sila ay nahihiya, nagiging mahirap ang pakikitungo sa taong kanilang nahihiya. Halimbawa, kung may bata na late sa klase, susubukan nila itakpan ang kanilang sarili. Kung may inaasahan sa iyo, ikaw ay nagkamali sa kanila. Hindi mo napagkasunduan ang kanilang mga inaasahan, at ngayon ay sinusubukan mong mag-iwas sa kanila. Tinuruan tayo ni Adam ng isang mahalagang aral. Tinuruan kami ni Adam at ng aming ina na si Eva na tayo ay magiging nahihiya sa Allah tuwing tayo ay nagpapabaya sa Kanya. Kapag tayo ay nakadarama ng kahihiyan, patuloy tayong nag-isip kung paano natin haharapin si Allah. Ano ang benepisyo ng panalangin, at ano ang benepisyo ng mga panalangin? Sa isang panig, nakikita ko ang aking mga pagkakamali. Sa kabilang dako, hinahanap ko ang gabay at pagpapatawad mula sa Allah. Ano ang magiging katayuan ko ngayon? Ito ang eksaktong gusto ng demonyo, na naisip mo na walang natitirang pag-asa. Gusto niya na walang pag-asa sa loob natin. Gayunpaman, si Adam na may kapayapan ay nagbigay ng isang magandang halimbawa, agad siyang humingi ng tawad. Malinaw ang patakaran.